ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Isang mapagpalang araw mga kapamilya and welcome back. Sa mga nakaraang kaganapan sa FPJ's Batang Quiapo, tuloy na nagbago ang takbo ng kapangyarihan sa Maynila. Matapos ang matinding kaguluhan at pag-aaklas ng mga mamamayan, formal nang naluklok bilang mayor ng Maynila si Tanggol sa tulong at suporta ng taong bayan. Nagawa niyang maagaw ang kapangyarihan mula sa makapangyarihang pamilyang Guerrero na matagal nang naghari sa lungsod. Ngunit kahit nakamit na ni Tanggol ang posisyon bilang mayor, sa kabilang banda, nag-aalab ang galit ng pamilya Guerrero. Hindi nila matanggap na nawala na sa kanila ang kapangyarihan at impluensya sa Maynila. Kaya naman lihim na nagtipon si Roberto Guerrero at Miguelito upang buuin muli ang kanilang puwersa at maghiganti kay Tanggol. Unang hakbang nila ay ang pagpapalaya sa isang taong may matinding galit kay Tanggol, si Rigor Dimagiba. Matagal lang nakakulong si Rigor dahil sa kanyang mga krimen at akala ng lahat ay tuluyan na siyang mawawala sa eksena. Ngunit sa tulong ni Roberto, personal siyang inilabas mula sa kulungan upang muling gamitin bilang sandata labang kay Tanggol. Hindi lang yon, dahil kumuha rin sila ng mga preso at kriminal na handang makipagpatayan kapalit ng kalayaan. Pinangakuan nila ang mga ito ng pagkakataong makalaya kung tutulong silang pabagsakin ang bagong mayor ng Maynila. Sa harap ng mga presong ito, buong galit na ipinahayag ni Rigor ang kanilang plano, ang pabagsakin at patayin si Mayor Tanggol Montenegro. Hindi nagtagal, nagsimula ang kanilang malupit na operasyon. Dinukot ni Rigor si Marites, ang ina ni Tanggol, upang gamitin bilang pain at panggigipit sa mayor. Kasabay nito, pinag-utos ni Roberto ang pagpapasabog ng mga bombang matagal na nilang itinanim sa iba't ibang bahagi ng Maynila. Ilang nalugmok sa kaguluhan ang lungsod. Sunod-sunod ang pagsabog, maraming gusali ang nasira at maraming inosenteng sibilyan ang nadamay. Ang mga tauhan ng mga Guerrero ay walang habas na nagpaputok ng baril habang nakikipagbakbakan sa mga kapulisan na pilit na pinipigilan ang lumalalang karahasan upang ipakita ang kanilang kapangyarihan at hamunin si Tanggol. Nagsagawa pa sila ng live TV broadcast sa harap ng buong bansa. Ipinakita nila na hostage si Martes habang lantaran nilang hinahamon ang mayor na harapin sila. 2 beses sinubukan ni Tanggol na iligtas ang kanyang ina, ngunit parehong nauwi sa kabiguan ang kanyang mga plano. Sa kabila nito, hindi siya umatras. Sa halip nagpasya si Tanggol na harapin ng personal ang mga kalaban. Nakasuot ng kanyang maskara at armado ng mabibigat na sandata. Nagtungo siya sa lugar na tinaguriang war zone ng Maynila, kung saan naghihintay ang mga armadong tauhan ng mga Guerrero. Pagdating niya roon, agad siyang sinalubong ng sunod-sunod na pasabog. Walang tigil na ulan ng bala, ngunit hindi nagpatinag si Tanggol. Gamit ang kanyang malalakas na armas, isa-isa niyang pinabagsak ang mga kalaban na humaharang sa kanyang daraanan. Hindi inakala ng mga tauhan ng Guerrero na ganoon kalakas at katapang ang mayor. Sa kabila ng dami ng kanilang tauhan, patuloy na lumalaban si Tanggol habang papalapit sa kinaroroonan ni Roberto at Miguelito. Mas mahirap ang sitwasyon nang harangin siya ng matinding depensa at mga bombang nakatanim sa paligid ng kanilang pinagtataguan. Ngunit sa kabila ng lahat, nagawa pa rin makapasok ni Tanggol sa kanilang kinaroroonan. Doon niya hinarap si Miguelito at sa matinding labanan ay halos bugbog sarado niya ito. Samantala, sinubukan namang tumakas ni Marites habang patuloy ang kaguluhan sa paligid. Ngunit sa puntong iyon, nagpakita ng sukdulang kalupitan si Roberto Guerrero. Wala na siyang pakialam kung sino ang madatamaan, kaaway man o sariling kakampi. Sa desperasyon, ipinag-utos niya ang pagpapasabog ng bomba sa mismong lugar kung saan sila naroroon. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong lugar. Maraming tao ang nasugatan at ang ilan ay hindi na nakaligtas. Isa sa mga pinaniniwalaang natusta sa pagsabog ay si Miguelito. Sa gitna ng kaguluhan at usok, himalang nakaligtas si Tanggol. Ngunit siya ay duguan, sugutan at halos hindi na makatayo. Pangyakap siya ni Marites na umiiyak sa sobrang takot at pag-aalala. Ito ay isang patunay na hindi pa tapos ang laban. Ang digmaan sa pagitan ni Tanggol at ng pamilya Guerrero ay patuloy na magpapatuloy at sa nalalapit na pinale, mas malaki pang pagsubok ang haharapin ng bagong mayor ng Maynila na si Tanggol.
Kaya huwag palambasin ang mga susunod na kabanata ng huling gabi ng FPJ's Batang Quiapo.